Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang maging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Ramdam niyo na rin ba ang mga nalalapit nating bayarin at due date, isabay mo pa ang nalalapit na pasukan? Sigurado ako ay marami na naman sa atin ang naghahanap ng pwedeng malapitan, na pwedeng mautangan, lalo na sa mga online loan application. Dito sa ating review ay tuturuan ko kayo ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at kung magkano na lang ba ang makukuha natin sa amount na ilo-loan natin. At syempre, bago kayo mag-try mag-loan or umulit na mag-loan, ay tama ang ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng ganitong klase ng mga videos para at least magkaroon kayo ng idea kung legit ba talaga o worth it ba na mag-loan sa OLA na paglo-loanan ninyo. Walang masamang mangutang, lalo na sa oras ng pangangailangan. Pero dapat siguraduhin natin na maging matalino tayo at mag-isip ng mabuti bago tayo magbigay ng ating mga personal information dahil alam natin sa ngayon ay marami ng mga online loan application ang gumagawa ng hindi magandang hakbang para masiraan tayo lalo na pag hindi tayo nakakabayad on time. At kapag balak nating mag-loan ay siguraduhin ilimit lamang sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng ating mga cellphone nang sa ganon, kapag ka magme-message ang mga agent ng OLA, ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book natin. Ang online loan application nga pala na re-reviewin natin ngayong araw ay ang PeraBag. Dito sa OLA na ito ay pwede kang mag-loan ng hanggang 20,000 pesos na pwede mong bayaran mula 81 days up to 180 days. Pwede kang mag-loan dito basta ikaw ay 18 years old up to 60 years old at isang Filipino citizen. Dito sa OLA na to ay makakapag-loan ka basta't meron kang isang valid ID lang. At syempre bago nyo i-download ang application na ito ay siguraduhin munang mapanood ang video hanggang dulo para makasigurado kayo kung legit ba o hindi ang OLA na ito. At pagkatapos kong ma-download itong application na ito, ay dito na agad tayo sa kanilang homepage. At nakalagay dito na pwede tayong mag-loan up to 20,000 pesos. At dito nakalagay din na sila ay SEC registered or nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Pero syempre, hindi lahat ng nakaregister sa SEC ay legit at makakatulong sa oras ng pangangailangan. Pero malay natin ay ito ay isa sa makakatulong sa oras ng ating pangangailangan. At meron itong 0.05% interest per day. At dito naman sa may baba, sa may mind, dito nakalagay yung mga loan agreement, privacy policy at details mo. At yun nga lang ang nakalagay dito sa kanilang homepage. Kaya i-click na natin agad yung apply now. So, syempre, bago tayo proceed is, kailangan muna nating mag-login gamit yung ating cellphone or phone number. At dito nga nakalagay, pwede nyo ring basahin, i-click yung kanilang privacy agreement. At after natin makapag-login, ay babalik ulit siya sa homepage, tapos i-click na natin yung apply. After natin maklik yung apply, ay ito na agad ang lalabas. So, nandito yung mga sasagutan natin. May nakalagay dyan, questionnaire, personal information, job information, emergency contact, upload photos, and tied card. So, dito po ay meron tayong 6 parts or 6 steps na dapat sagutan. So, umpisahan na natin sa questionnaire. Dito sa questionnaire ay tatanungin kanila kung meron ka bang loan or meron ka bang previous loan bukod dito sa ina-applyan mo. Unang tanong is, what is your current total amount of online loan? Next is, how many times have you borrowed money before? So, kung ilang beses ka na daw nakapag-try na mag-loan. So, pipili ka lang din dito kung ilang beses ka na nakautang. At, how many online loans have borrowed currently? So, ilang loan ang meron ka ngayon? Kung wala naman ay 0 lang.
And next, is there overdue? Kung meron ka daw bang na overdue na payment? Kung wala naman po kayong overdue na bayarin is 0 lang po. And kung may nag-overdue po is, what is your maximum overdue days? At kung wala naman is 0 lang. And next is, what is your main sources of income? So, pipili lang po tayo. Madaming pagpipilian dyan kung ano ang ating main source of income. At next is, how many pesos do you spend a month? So, magkano daw po yung nagagastos nyo kada buwan? And next naman is, what is your loan purpose? So, kung para saan nyo daw po ba gagamitin yung ilo-loan nyong pera. Pwedeng emergency, medical, education, travel, at marami pang iba. At next ay dito na tayo sa iyong personal information naman. So, dito ilalagay yung last name, first name, at middle name. Kasali rin dyan ang birthday at gender kung male and female. Tapos naman sa ID type, ito yung mga pagpipilian. Pwede ang voter's ID, national ID, postal ID, driving license, health card, UMID, SSS, TIN, passport, at voter's ID. At kapag ka nakapili ka na, ilagay mo lang ang iyong ID number, email. Dapat ang email mo is active at nakaka-receive ng mga messages. Tapos kasama din yung civil status kung married ba or single. Kasali din dyan ang permanent address. Tapos yung detailed address. Pag detailed address, kasali dyan ang street at number ng bahay. Next, types of housing. Mamimili ka lang dyan kung sarili or nagre-rent. Tapos yung sa educational level, kung anong natapos mo. At may magpa-pop up dyan para sa confirmation ng mga nilagay mong information para i-check kung tama ba o hindi. At pag tama naman is i-confirm lang natin. At dito na nga tayo sa job information. So ilalagay natin dito yung name ng company, tapos yung address, tapos yung detailed address, itatype lang ulit. Tapos yung employment status, pipili ka lang dyan. Kasama din yung industry, marami ring pagpipilian dyan. And sa pay period, mamimili ka lang dyan kung tuwing kailan ka sumasahod. Tapos yung monthly salary or monthly income, kung magkano yung monthly salary mo. At dito na agad tayo sa pangatlo, yung emergency contact or yung contact reference na tinatawag. So dito is kailangan lang nila ng tatlo. Siyempre, ang kailangan ilagay dyan ay yung phone number nila. Tapos kung ano or kaano-ano natin yung nilagay nating contact reference. At dito nga sa susunod ay ang mag-upload na tayo ng picture ng ID na napili natin. So, yung harap lang yung kailangan picturean. After nun is liveness detection. So, titignan nila kung tayo ba talaga ang naglo-loan or nagamit lang yung ID natin. At dito sa may last, sa may baba is bill photo or yung proof of billing. Pero ito ay optional lang naman. At next na dito sa number 5 is tide card kung saan mo mare-receive yung perang ni-loan mo. So, meron silang dalawang pagpipilian din dito. Pwedeng e-wallet or bank. Pag e-wallet ang pinili mo, ang pwede mong pagpilian is GCash, PayMaya, at GrabPay. At syempre, ang madalas naman natin talagang ginagamit yan ay ang GCash. So, kung GCash ang gagamitin natin, ilagay lang natin yung e-wallet account natin dyan sa baba. Ngayon naman, kung bank naman is marami din namang pagpipili ang bank. At after nga nun ay, eto na agad ang lumabas. So, lahat ng nakalagay dito na dapat nating sagutan is may check na lahat dahil natapos na natin. So, i-click lang natin yung apply. At dito na nga agad tayo sa loan details or loan information. Nakalagay dito na disbursal amount is 1,260 pesos sa niloan natin na 2,000 pesos. Pero syempre, ang repayment amount is 2,000 pesos pa rin. So, halos kalahati yung na-deduct dun sa amount na niloan natin. So, hindi rin na ipinakita dito kung saan mapupunta yung 740 pesos na kinaltas sa loan amount natin. So, ang desisyon ay iiwan ko pa rin po sa inyo kung kailangan nyo talaga ng pera ngayong araw is kayo na pong bahala kung itutuloy nyo pa rin ang paglo-loan. At dito na nga natatapos ang ating review. Hanggang sa muli mga ka-London. Bye-bye!